sa kinabuhing hatag mo gisayang ko. Kinpatsyag ko ang kamingaw, sakit sa kapaslawan. Walay mas labaw nga gugmaang makaayo, sining tanan nga akong inagihan. Kanimo mo balik, O Diyos, kasaymanan kalimtan mo. Higap mo lang makaayo na ako. Kabubuton mo ang matuman kung mamumapatiyan. Handom ning kasing-kasing ko, mapuno og handom ka nimo. Sa tiniong mahadlok ko, sa mga mahanabo, pagtanaw sa imo kalupay, labat tiyagan. Ako'y binubuhat sa daang malubak. Pag naliligaw, di mo ako iniwan. Pag-ibig mo ay laging nakalaan. So I'm turning to you, my Lord. Pardon me from all these wrongs. Only your touch can make me whole again. Let your will be done into my life. Let your love sink within. I desire to be with you. Lord, fill my heart's desire of you. Buhay ko'y alay sa'yo, na ang handog mo sa'kin matuman. Walang ibang hiling kundi ang makaubot ka. Di buot maisa ang pag-ibig na ang luha. Panginoon, ang tanging hiling. Panginoon, Ika'y makapiling. Happy prayerful morning, mga kapaglaom! Yes, mga kapaglaom, this is the day, mga kapaglaom, nga kung kita dunay mga kaagi nga kanang nagkalisod or nakalibog sa atong mga kinabuhi, mao kini ang panahon, mga kapaglaom, nga maghiusa kita sa pag-ampo ug pagpasalamat sa Ginoo. Mao kini ang adlaw nga diin atong itugyan ang tanan sa Ginoo aron nga kita makaangkon niining kalinaw ug kalipay. Yes, we are here to remind you sa pagsalig o pag-ampo kay bisan pa man ang dagan sa atong kinabuhi karon di nato masabtan apan kabalo kita nga ang Ginoo kanato nagauban gihapon. That is true, mga kapaglaom. Ang Ginoo nagsaad na sa daan, I will never leave you nor forsake you, mga kapaglaom. And we will find out that indeed, mga kapaglaom, ang Ginoo wala gyud ni biya kanato. Busa ato siyang pasalamatan kauban niyong mga prayer partners atong dayigo na Ginoo ug uban ta sa pag-ampo. Only here on Let's Pray Pilipinas live in Cagayan de Oro.
Happy Wednesday morning! Happy Wednesday, mga Wednesday. Happy kapaglaom. midweek! Happy midweek. Yes. Greetings of hope kaninyo tanan diha mga kapaglaom nga nato nakig-uban karon sa iyo sa kabuntagon sa ato ang mga Facebook viewers, YouTube viewers diha sa ato ang mga TV channels and of course sa ato ang radio channels nga kapaglaom. Good morning and we hope and pray nga bisan pa man asa ta nga season sa ato ang kinabuhi karon apan ang Ginoo gihapon nagauban nato og kita dapat magpasalamat kaniya kanunay. And this morning this is 1 hour of praying for each other and we will also hear powerful testimonies of how God get us through every situation sa atong kinabuhi through prayer. Ato nang mapapinawan, He is our strength in every weaknesses that we have. He is our victory in every challenges. He is alone ang makapahimo ka nato nga victorious sa tanan nga mabutang ato ang ginaagian busa angay gyud sa dahigon og pasalamatan. And we would also like to encourage all of you to send your prayer requests and of course ang inyong mga answered prayer mga kapaglaom. And for those who would want nga matawagan makstorya karon dayon, we also have our prayer warriors on the line nasa atong screen. Pwede ta manawag diya sa ato ang mga numbers and we have our prayer workers kapaglaom Antoinette kapaglaom Sweeney who will be praying for you mga kapaglaom. Yes, mga kapaglaom. And right now, mga kapaglaom, samtang kamo nagaandam sa inyong nga kabuntagon, tingali mauni nga pahinumdom ang inyong kinahanglan or answered prayer pod alang kanatong tanan. So atong pahinumdom karong buntag mao ang Prayer is your compass. Yes, mga kapaglaom, no? So, prayer is your compass. No, kini di ay mga kapaglaom ang pag-ampo. Dili lang dai ni siya nga kanang igo lang ta nakigstorya sa Ginoo. But, of course, mga kapaglaom, no, if do na tay mga kanang mga experience nga ma-lost ta or mawala ta sa itong mga direction, pinaagi day sa pag-ampo, maura din ni ang ato ang way nga makabalik ta sa path padulong sa ato ang Ginoo or ato ang pag-connect balik sa Ginoo. Now, atong pangutano na itong mga kauban din mga kapaglaom and kamo pod basin doon na mo'y mga gusto i-share may tungod sa ato ang pahinumdum karon, pwede kayo ninyo na i-comment. Now, atong pangutanon si Sweeney kay murag nangandam gyud ni siya. Alright, mga kapaglaom, no, regarding sa to ang pahinumdum nga nag-ingon prayer is our compass. Ang ato ang ako alang gid ma-share ana mga kapaglaom is when we say about compass, dyan na siya direction, di ba? Na ay north, sige na, south, east, and the west. So wherever you are in kanang ato ang journey sa life mga kapaglaom, we will always remember nga ang ato ang dalan is anaadjud sa langit perminti mga kapaglaom. And we all know nga, whenever nga naabito ta sa mga kalisod, especially sa kuha karon is, feeling jud na ako kay Lord, mo na ba na mong dalan sa kuha? Mo na ba na mong plano alang ka na ko? Yes, na ako sa kanang, unsa tawagan na kanang kalibog ba? If unsa jud ang kanang para sa kuha, but kabalo jud ko nga ang Ginoo, bisan dili nimo iingon kabalo siya sa mong kasing-kasing and sa mong una-una. Yeah, so manang giningan sa Jeremiah 11 nga kana I know the plans I have for you. Yes, mga kapaglaom. And sa kuwapod, mga kapaglaom, ang compass when you magisgutag about prayer is there kanabitang mag-point gyud kung asa ang langit, di ba? Sa dito sa north, di ba? Yeah. So when life is kanabitang feel confusing, feel uncertain, kuan gyud kanang ang prayer is mao gyud ato ang compass nga makabalik ta sa direction. Yes. Ay, wow. Nice kay to, Rhino. Kanang gusto ko nakadumdum pod ko og nakoy budugang atong sa compass ba. No, nice kay to yang north kay na permi ginawa, di ba? Yeah. And ang isa pod ka reminder. Nice kasi naghimo ana. Kanang prayer is compass. No? Sa Naganda siya og kanang ba? Like ang compass di ba na north ni north na east na west. Di ko kabalo sa uban sa paylain na Grace for like sa east. We always ang east always is in the east, di ba? And then the sun always rises in the east. So that reminds us mga kapaglaom, no matter what happens, there is always the sun behind the clouds mga kapaglaom, and every morning that rises, especially for us who are here in the Philippines.
Di na lang nato hunaw-hunaw nang naa sa areas nga na may uban good nga tag 1 month, di ba? Mga gawas. Sorry gid kayo ha. Pero mga kapaglaom, we are blessed. We are in this area, we're in this equator nga. Every morning we are reminded mga kapaglaom that God is always there mga kapaglaom. So let's remember that. Nice kaysan. Prayer is a compass. The north, we always look up to God, and then the east, the sun always rises. Pero I also have a question, Arba. Whenever we have the compass, we know the direction, but sometimes we just hold the direction, but we don't go in that direction. Yes. Tama. So that's why sometimes, bisan pag nakakay compass, if you don't go that way where the compass leads you to be where your destination is, you will really be lost. So we must follow the compass. That's true, no? Labaw nagyod og naa kay gina-look forward bitaw na destination. Like, na kay gina-visualize ba na dira ko padulog. You want to go east, but the Oo. compass says west. Ganun. Na mga kapaglaom. And karon nga buntag mga kapaglaom, ato pag yun na siyang mahisgutan later on kauban sa ato ang guest from Malaybalay City, Bukidnon, and she will share her experiences pod kung giunsa niya pag navigate no sa time nga na lost siya and disconnected sa Ginoo. So dira mga kapaglaom, stay tuned kay I know daghan kaayo siya ma-share sa ato ang makatabang pod sa ato sa panahon nga kita pod maka-feel nga lost and disconnected. But right now mga kapaglaom, do na tay ang video nga pagalantawon karon. Let's all watch this. Alright, once again, good morning kanatong tanan mga kapaglaon. Of course, a happy, prayerful day kanato sa Matag Usa. And kami nag-greet nga na kaninyo kauban sa mga co-host din ni Kapaglaom Antoinette and Kapaglaom Ryan. So good morning sa tanan no, kami nalipay mga kapaglaom nga kitang tanan nakikiusa alang sa pag-ampo karong adlaw. And today we would like to greet all of you sa tanan nato nga mga live viewers sa YouTube or even Facebook or bisan sa nga mga online platforms. Good morning, and we are blessed to have you all today. And karon po mga kapaglaom kami po mag-greet sa to mga live viewers danha sa Facebook. Aniya karon nagkakauban kanato si Mr. David Wheels, kauban ni Ma'am Linda Bana. Good morning din sa inyo, sir and ma'am. Salamat sa pagkauban na ngani ka na mo karong kabuntagon. And of course, aniya pod ka na to karon si Mr. R. Christian Roda, kauban ni Ma'am Erlinda Villafuerte, Ma'am Marcy Baba Estender, and Ma'am Garcia Villanueva Vance nga naga-join po sa to ang live this morning. Good morning, ma'am. Thank you kayo sa pagkauban ka na to karon. And dagan pa nga ang mga kapaglaom din nga nagtanaw. Good morning sa kaninyo tanan. Dili na mo mausa-usa no, but we are happy and we are so much blessed to see you this morning. Yes, thank you kapaglaom Sweeney. And right now mga kapaglaom, dili gyud mabuhat ang atong adlaw kung wala ang giya sa Ginoo. And that's why this very morning ato ang ipang-ampo kung unsa man atong mga kabugaton, atong mga kabalaka, mga kapaglaom atong itugyan diya sa Ginoo. And right now, namin nga receive nga mga prayer requests atong ihatag kang Sister Antoinette aron sa pagbasa, and then kapaglaom Sweeney and kapaglaom sa ako ang mga kapaglaom. Okay, so naada diri no ato ang first nga prayer request from Kapaglaom Lilibet Gaupo. Iya ang ginapa-pray nga ang iya ang friend nga si Elina Solivio nga maga-take sa Social Work Board exam this upcoming September 8 to September 10. And also kang Kapaglaom Prince Lloyd Di Palubos. He is also taking bar exam on September 7, 10, and 14. Yes, mga kapaglaom, and kami pod nag-aawhag kanino sa pag-join kanato karong first round of prayer no, and sa kuha mga kapaglaom na ako'y na-receive din here from our kapaglaom Janet Gruyal. Naingon siya, please continue in prayer my sister-in-law, si Sister Cerila Gruyal, ana siya'y heart enlargement and pneumonia mga kapaglaom. So kita mag-pray nga na sa iyang complete healing no, and especially sa iyang spiritual aspect nga makabalik siya sa pagsimba. And ngun siya, thank you so much sa pag-ampo. And also mga kapaglaom from Kapaglaom Rosalie of Tana na siya prayer request mga kapaglaom. Ingon siya,
Please include me in your prayer for my fast recovery. I have a left arm bone fracture due to the motorcycle accident. So ato ni siya giampo mga kapaglaom. We all know nga wala gyud imposible sa Ginoo. Yes. Let us pray with kapaglaom Antoinette, kapaglaom Sweeney, and Sakwa mga kapaglaom. Okay, so let's pray. We thank you, Father, for this opportunity, especially God, in this morning. Aduna kami mga prayer request dan Ginoo kauban sa among mga kapaglaom. Naagi padala si kapaglaom Elizabeth Ginoo sa iyang mga friend nga maga-take sa board exam. Nagaampo kami Ginoong Dios kakapaglaom Prince and kakapaglaom Elina Ginoo nga maga-take sa ila nga board exam. We are praying nga ikaw magahatag kanila og langitnon nga kaalam nga ilang gikinahanglan. Nagaampo kami Ginoong Diyos nga samtang sila maga-review nga ikaw gayon makigkauban kanila Ginoo nga antanan Ginoong Diyos nga ila ang mapaminawan nga mga words and mga tanan Ginoong Diyos nagaampo mi nga hinaut-unta ma-recall nila Ginoo nga until nga mag-take na sila Ginoong Diyos sa ila nga board exam. Inubanan sa imong grasya, panalangin og tabang mahimo nga successful o kauban pud sa imong tabang Ginoo nga makapas gyud sila. Ginoong Dios, ang kalampusan ni ining tanan pinaagi ra gyud kanimo. Busa nagaampo mi nga imo silang tabangan, imo silang panalanginan ni ini nga journey Ginoo. Kay kanimo ra gyud dinamo idangop og isalig ang tanan. Salamat Ginoong Dios nga ikaw kanunay nagasustain, ikaw kanunay nagahatag og heavenly knowledge, ikaw kanunay nagahatag og strength, ikaw nagapanalangin kanamo Ginoong Dios nga sugod kaniadtog hangtod karon ikaw gihapon magpakamaayo nganhi kanamon tanan. Salamat gyud kay Ginoo sa pagdungog o pagtubag sa among mga pag-ampo o kini pagapadayunon sa pag-ampo. Amahan, sa pagpadayon sa pag-ampo Ginoo, una sa tanan, kami nagasimba, nagadaig, nagaambahan nga nakanimo Amahan, tungod kay ikaw ang Diyos sa gugma. Tungod kay ikaw ang Diyos sa kaluoy ug ang Diyos sa tanang butang ni ining kalibutan ug sa tanang nga universo Amahan. Ginoo, kami usa ka makasasala sa mga tubangan. Usa kami nagapangayo ug kapasayloan, di naman kami na pakyas nga nakanimo sa pulong sa binuhatan ug sa nauna ug sa mga butang nga wala kami nasayod nga kami nakalapas sa mga kabubuton. Amahan, pasayloa kami aron ng among pag-ampo moabot sa mga trono sa grasya. Dear God, ikaw nasayod sa matag usa labi na gid sa among mga viewers karon ug sa mga katawhan Ginoo nga anaa sila sa mga suliran sa mga kaloyahon. Ginoo, hear our prayers and may you bless each one of us, Amahan. Search our hearts, dear Father, and our mind nga kining tanan nga mga suliran among iduol dili kami magduha-duha sa pagdangop nga nakanimo Ginoo kay kami nasayod nga ikaw wala imposible matod nga nakanimo Amahan. And karon nga taknaa sa oras Ginoo kami pray especially kang Sister Sarila Gruyal, Amahan. Ana siya karon naga-suffer Ginoo na siya heart enlargement ug ganapon siya ginabati nga pneumonia Amahan. Kami nasayod nga dili gid sayon kung ang amo nga mga health Ginoo na gyud ang amo nga kalaban Amahan. Apan kami nagalaom ug nagatuo nga sukad pa sa una Ginoo, ikaw nagapakitag milagro. Busa karon Amahan kami naga-claim ana ni ana Ginoo nga ikaw magatandog sa kasing-kasing, magatandog sa gibati ni Sister Sarila Royal Amahan. Ikaw maga-heal kaniya sa lahi-lahi nga aspeto labi na gyud sa iyang gibati karon Ginoo. Dili sayon ang niya ang gibati karon apan kami nasayod nga diha kanimo wala imposible Ginoo. Ikaw pod baga-provide nga na kanila sa lang financial sa mga tambal Ginoo, ikaw magaguide sa mga doctor, sa mga nag-atiman nga na kaniya, ikaw magahatag og complete knowledge og kaalam Ginoo nga hinaot, ikaw maga-heal kaniya, panalangin kaniya labi na gyud makabalik pud usab siya sa imong tiilan ug dili ka na mahimo babag Ginoo sa pagbalik o pagdangop nga na ni
niya kanimo amahan. Daghan pa nga mga prayer request ang wala na mo nabasa karon, apan ikaw ni sayod ni ining tanan Ginoo sa among isalig ug itugyan nga nakanimong tanan sa luyo sa among pagkamakasasala ug kini pagapadayonon ni Kapaglaom Ryan. To continue, dear God, we are so very blessed for this very morning nga makahimo kami sa pag-ampo, pagtawag sa imong balaan nga ngalan Ginoo. Kabalumi nga daghan nga mga suliran nga nahitabo sa mong kinabuhi. And we are kanang mulantaw sa mong past, among makita kung unsa ka kamaayo sa mong kinabuhi, among makita kung giunsa mo kami sa pag-ayo, yun sa mo kami sa pag tabang sa pag-overcome sa mga suliran nga mong na sinatian Ginoong Diyos. And right now Ginoo, kabalumi nga ikaw gyud ang great physician sa tanan, ikaw ang makaayos sa tanang balatian Ginoong Diyos, ug ikaw ang makaayos sa mga samad Ginoong Diyos nga na bati sa mga katawhan karon. We are praying kang Kapaglaom Rosalie Ginoo dunay nahitabo kaniya nga disgrasya sa Ginoong Diyos. Kami nasayod nga dili lalim ang iyahang gibati Ginoong Diyos tungod kay naay bone fractured sa iyahang kamot Ginoo. Nang hinaot kami diha kanimo, amuhang iampo diha kanimo, mahimo nimong tubagon diha sa trono sa grasya. Tungod kami nagasali Ginoong Diyos sa tanang mirakulo nga among nakita, ipasa namo sa Bible og nagsinatian pa namo sa mong tagsa-tagsang kinabuhi. Amuang isalig diha kanimo tungod kay nagtuo kami nga ang Dios sa unang panahon mao gyapon ang Dios karon og sa walay katapusan Ginoong Dios. Ikaw magpabilin nga faithful sa mga katawhan nga imong pagatubagon ang mga paghangyo og pag-aayon kung kinsa tong dunay mga sakit Ginoong Dios. Amo kining ginasalig tungod kay sa mong kagalingon wala gid kami mabuhat. Busa diha kanimo among isalig kay walay imposible diha kanimo Ginoong Dios. Kami nagaampo nining tanan kauban sa mga viewers nga nag-join kanamo Ginoo. Himoa nga ang kining among mga pag-ampo. Kaming tanan Ginoong Dios imuha kining pagadunggon. Salamat kay sa pagtubag nini nga pag-ampo. Pasayloan lamang kami sa mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. So salamat kaayo mga kapaglaom for praying with us in this morning. And especially mga kapaglaom gina-invite gid mo namo nga sa pag-send sa inyong mga prayer requests. Ayaw kamo pagduha-duha mga kapaglaom kay ato kay nang tabangan sa pag-ampo. Especially ngang atong Ginoo ra gyud ang atong dalampanan ni ining tanan. So mga kapaglaom, remember that we are your prayer partner. More prayer, more power! Thank you so much, Antoinette, Ryan, and Sweeney. And of course, sa tanan nato mga kapaglaom nga nagpadala sa ilang prayer request. Thank you so much. And we, with faith and with gratefulness, atong i-claim nga ang Ginoo nagatubag na o nagalihok na ni adtong mga pag-ampo ang ato ang sangod diha kaniya. And right now, kapaglaom, we'll proceed to our discussion kaganiha. Daghan kaayo tag mga insights about feeling lost sa ato ang gipangbati. Dili gud wala gyud exempted ana na yung maabot yun na sa ato ang mga kinabuhi. But now let's delve deeper unsa ang role sa pag-ampo, unsa pagtabang, unsa sa pag-ampo nga makatabang for us to have this light bitaw. And right now, ipailaila ni Shai ang ato ang guest for this morning. Yes, mga kapaglaom, do natay guest karon nga kauban nato through a live Zoom video call mga kapaglaom. And atong kauban karon atong prayer partner, Kapaglaom ARK Kolash. Ayun, good morning Ate Kay. Good morning, Good everyone. morning. Good morning, mga kapaglaom. Ayan, basi na kay gusto i-greet sa ato ang mga viewers right now. I just want to greet my after hours care group o sa ako ang Elijah Ministry. Morning sila ang among kuan karon sa active na mo sa youth diri sa Impalambong Malay-Balay Church.
And they actually tried to help me with all the kuan karong this morning regarding this matter sa ato ang topic. Praise the Lord, no, for this technology nga nakakonekta together. Ma'am Kay, kanang Yes. we're really excited to hear your story, no? But before that, we'd like to put sa context ba sa we would like to place it, no, sa unsay plastar ani, no? We would like because ganina we were discussing about being lost and the Bible and prayer being a compass. Pero what does it mean to be emotionally lost or spiritually lost for a person who is experiencing that? What does it mean? Unsay ginabate, unsay gina-experience anang tao nga na emotionally or spiritually lost? Mm, when it comes manggod to being emotionally or spiritually lost, most of the time mga tao is they lose the purpose in their life, and they have the feeling bang wala nagamatter ang tanan, kanang shallow na kaayo yung pananaw sa kalibutan, and wala na joy nga iyahang makuha. So like even momentarily happiness or joy is murag tanaw niya is useless na kaayo. And even sa yung soul searching o pagpangita, they still cannot find peace in their life. So kinahanglan jud na ay purpose bitaw sa atong kinabuhi, and a lot of us is losing that purpose nga makita ra gyud through Jesus Christ, as cliche as it may sound. Sounds cliche. And gani, in fact, no, we were discussing ganina ba nga, it's not only cliche ang statement, but even the efforts ba. Sometimes, Yes. di ba, kay, we like frequently but very irregularly try to come near to Yes. Jesus, kay we know that we will find purpose in Him. Pero many of us still feel lost. Gani katong na ano na ko ba nga, being lost day sa na-mention ni Ma'am. Sometimes there are like moments nga murag happy ang tao. Di ba? Naga po joy nga makita usahay. Pero katutanan, it boils down pag lingkod siguro niya balik, pag reflect niya during same day, yes, nalipay ko, pero walay murag ang gyapon ang tanan, no? Na Yes, murag tinuod na. walay unsa may root ani nga happiness, unsa may mahatagan. And sometimes we become para sa ko murag relentless ka, murag di ka kakon murag gubot siguro imong huna-huna, wala ka baloon sa imong buhaton sunod. Yeah, that's true. And in line po sa imong giingon Kuya ER on no nga kanang although makita na to bitaw outside nga kanang murag happy lang. Unsa kay mga signs na ato ang siguro makita sa kanang mga tao gani nga tingali wa ta kabalo spiritually lost na day sila para ma-acknowledge na to ba nga matabangan na to sila Yes. sa pag-ampo pod na sila de ay ga-experience pod ani nga struggle. Well, most of the time, these kind of people internally, they would have feeling of doubts, kanang hopelessness, murag feeling nila disconnected kay sila sa mga palibot nila, bisan pag they are church goers or kanang may kay sila mag-participate in everything, but they feel so empty. And they think na dili siya enough bitaw, tapos they will feel tired and burn out for no reason at all at times. Usahay pod na pod sila feeling nga mas space out sila or mag-daydream sila of being somewhere rather than the current place nga naa sila, and usahay pod na feeling nga autopilot bitaw ka sa imong ginabutang sa mga butang nga imong gustong ginabuhat, tapos anang may pagkatulala ba. And ang pinakadako nga factor nga ako pong nabantayan is they cannot cherish or appreciate kanang mga moments nga gamatter. Bisan bitag na sila blessing sa Ginoo, murag dili gihapon sila grateful, bisag dapat unta sila mag-grateful. Inana siya kanang kuan internal feeling sa spiritually and most of the time emotionally lost. So ang kana ding pagka sometimes unthankful or grateful kay dili ra day siya kanang not all the time nga murag deliberate siya nga dili ko gana magpasalamat. Say epekto din siya usahay sa being lost, being emotionally or spiritually lost. Na para sa inyo and para kang ma'am, is there a difference between being spiritually lost and emotionally lost? I mean, can you be emotionally lost
Pero you're spiritually sound and good, or can you be lost in in the other area and then okay ka sa pikas nga area, or are they both kanang mutual ang maka-apekto siya kung sa tawag na gani? Maka-affect sa one Yes. another. Yeah. Oo. I think spiritual life and emotional life is entangled together. Mura sila og kanang pair sa imong DNA bitaw nga once ang isa maluya, ang isa mag-uban jud na siya. So dapat aware ta sa mga spiritual warfares nato, sa atong mental health, unsa atong ginasulod sa atong mga mata, atong ginapaminawan and everything in all our five senses, because it can greatly affect us in our spiritual walk with the Lord. So kapag pungkol ang isa, pungkol pod ang isa pod nga part sa ato ang life. So importante jud sila nga dapat together. That is very true, no? Kay mura bitaw, spiritual life is mura siya kanang core nato bitaw, and then kung luya ta murag mabati yun na nato sa ato emotional state. Murag ingon pa nga murag wala kay sense of purpose, dili ka ganahan, dili ka grateful. So when you're not a grateful person, sometimes murag luya ka, sad ka, pessimistic imong view sa world. So I think naagid siya effect sa atong emotional state sa ato ang sa atong pagkatao. And then kung emotionally pud ka, I think pud makakuan pud siya sa imuhang spiritual. Nakakot pud sa ako kaganiha nga bisan di ay nga ingon pa ni Ate Kay nga bisan di ay nga marog active kay ka sa church, there is time nga spiritually disconnected ka, and then you will find nga gibuhat ko ni what is the purpose of this, never ginana nga mga times. But I'm curious, Ate Kay, ba if nakabati na ba kaani na experience na ba gyud nimo ning panahon nga kanang lost ka o nimo experience nimo yun sa man nimo pag balik diha sa light sa Ginoo nga nakapadayon ka og nakita nimo ang pathway nga gilid sa Ginoo diha sa nimo? For me, it started when I was 26 years old. Medyo idara naman tano. So, and I feel like everything I did not matter anymore. Murag useless na kayo siya. Then feel na ko kay murag kamang bitaw ko sa kangit-ngit. And I lost sight of God because nakita pud nako ang mga tao bisan sa simbahan, they are hurting me as well. So I turned back away from all these things. Na-slide jud ko sa pagtuo and I ran away from God. Because I don't know if you know this fact, no, that when you turn 26, mauni siya ang time nga everything would make sense, because this is like the development of your prefrontal cortex sa ato ang brain diri sa atubangan. So when it fully developed na siya, tanan nimo nga gipangbuhat in the past would just feel like unsa man to kung gipangbuhat. And when I turned 26, diha nako na feel nga murag wala na purpose ang akong life, murag dili nako ma-appreciate ang pagsimba, and nawala na ang gratefulness sa akong heart. So I've been so lost for like years and years, murag 8 to 10 years man siguro ko nawala. And one time during pandemic, pa kumpara sa uban, medyo lisod ang pandemic sa ilaha. Para sa ako, the pandemic was a great help in my spiritual and mental health, because I found again a book nga gihatag sa ako sa akong friend back in 2012, and the book was 40 Days of Prayer. And kani siya dako kayog tabang sa ako ang kinabuhi. My husband and I did soul searching jud ang time sa pandemic, and from then on we started our conversion once again, because at that time po ang akong husband is dili siya SDA. So we learned about a lot of things, and we started to take God seriously. And murag sa time manggod ato sa pandemic, nothing made sense anymore. Murag gikapoy na mi og tan-og movies, kapoy na mi tan-og anime, tanan na kapoy na kaayo, and nothing really mattered at that time but God. So kumpara sa uban, pandemic was a bit harsh for them. For us, it turned out to be a blessing, because we started to find God, and we took him a bit more seriously than
years ago sa akong life. So mao to siya ang ako ang personal experience about sa kanang pagpangita sa pamaagi, or I think God found me before I found him. Ana siya. Experience ni Ate Kay, mga kapaglaom, no? And Ate Kay, kaganiya mo rito, pagpaminaw na ko, you have mentioned nga unsay cause, na yung mga different causes, and also you have said that the book is 14 days of prayer. So nagyud di ay kanang kalabutan ang pag-ampo on kitong sa nice kay ang gingon natin kay nga God found her first before, because God has never leave us yun, mga kapatid. And Ate Kay, I would like to emphasize yung giingon nga usahay sa atong pandemic is murag nothing made sense. Murag kanang kuan na kay sa uban sa man laay na kaayo, but we can really see siguro amot lang kung nabantayan ninyo nga sometimes God's way is do not made sense. Diba? Murag in those kanang mga Very unusual, very unconventional. yes. Mo say baliktad gyud sa ato ang ginahuna-huna nga unsa, di ba? Yes, I would like to share. So, katwito kay naaman, nga, marag na siya leprosy, tapos ipatuslog pa siya sa hugaw nga Jordan River. It does not made sense also, but it is really, katong nga moment na nakapaayo diya sa state. Pero God says not the common, ingon pa ni Arag, unconventional way nga nasa to, pero mo itong best way nga, yang gihatag, but we only need to trust Him. So, tiki, moreover, kanang, for you, unsa pa kahay mga factors sa atong kinabuhi kaganya, you mentioned that there are people who are hurting you, nga murag na you're quite disheartened and disappointed nga nakapa dugang sa imuha sa feeling lost nimo, but can you share also some other things that made us or that will make us feel disconnected or lost? Isa sa akong nakita bitaw is like our mental health and can really affect us a lot spiritually. As I've said earlier na ang spiritual life ug ang mental health is bind together. So at that time pod I found out nga na ako'y depression, and it took a lot of effort para sa ako ang part. Murag gikamang bitaw nako ang ako ang relationship sa Ginoo, because I feel really really lost. And basta biya when it comes to mental health, a lot of us have still kanang bad stigma bitaw about ana nga situation, and sa imuhang mga churchmates unta diha ka maka-find og courage, but instead they criticize you for kulang lang sa pag-ampo or kulang lang sa devotional. Well, to be honest, it's kind of true in some way or another, but how it was spoken bitaw is kuan man gud siya, murag harsh kay siya ba. So we always have to keep in mind that we have to be mindful of our words, to be more kind and compassion to others, kay murag dili man na siya kanang murag it's for free man to do so, and it will not hurt you to be a bit more kind, be more mindful, and be more compassion sa ato ang mga actions and mga words nga gina-present nato, because we're supposed to be followers of Christ, and if we don't show that, then maka-turn off gid siya sa kadaghanan, even if it's our young people or our church members. Okay, thank you so much for sharing that. No, we must be kind in our words, and then we're dili ta mag-tactless, and then ano itong sensitive ta sa unsa atong kan, and we must put somehow ourselves to other people's shoes nga para itong ma-connect ka and you can really help that person. Pili ko Yes, you are. I really love how Ma'am shared the balance between intentionality in allowing God to help us overcome being lost and Yes. being depressed. Kay it's I don't know kung kabantay mo, Ma'am Kay, kanang it's getting popular ba the thought nga kanang there are things nga dili nimo madalag ampo. Mura bitaw kanang if you feel depressed, more emphasized ang give yourself space rather than showing how powerful God is, that He can I don't know, kung kabantay mo, even among believers, it's very popular to focus more
I should be careful in saying this, okay? It could be painful, di ba? I mean, but how ma'am shared it ba nga, acknowledging that it is not healthy to tell a person nga, uy, iampo ra man na, kulang kag ampo, kulang kag devotional. But at the same time, showing that, how do you balance it, ma'am? You don't tell a person nga, uy, kulang kag ampo nga na. But at the same time, telling him na, or her, that God is powerful enough to bring you out of that situation. For me is what happened man good sa ako ang experience is because lagi sa stigma nga kay nga na kung naka-depression is kulang ka sa ani or ana. Which in fact when I found out it's actually true na kulang jud ko og time para sa Ginoo because I was thinking more of myself and how my bad experiences kay depression man good is you're suffering from the past. Anxiety is kuan kanang mahadlok ka sa future and stress is about worrying about now. So kung kuan ba ang the way to approach this kind of thing is like try to listen to them first. Try to know kung asa ni siya asa ang root cause ani nga problem ngano na depress ang tao. Because sometimes man good, it could be a lot of factors probably sa school, sa family life nila or whatnot. So if you are a person who can give a listening ears, you can slowly kanang understand where this person is coming from. And while you are listening, you are also asking the Holy Spirit to guide you what words to say na ma-encourage sila because at that time usually we really don't know unsaon pagstorya sa ilaha or what advice you can give them, but ikaw mismo nga as a listener sa kaning tao nga naay mental problems, you have to kanang talk to God about it and ask the guidance of the Holy Spirit to let you know what you're going to say sa ina nga tao. And with more time na spend nimo sa ilahang nga maminaw ka, more time po nimo ma-realize how to encourage them using God's word because you have already kanang murag nanagang nakadaan with the Holy Spirit's help to help you what to say to them. So the factor jud ang relationship pud nimo with Jesus Christ when it comes to counseling and in helping people nga naay mga depression, anxiety and other mental problems. Nice kayo nga. What I understand from him is you don't directly say kulang kag pag-ampo, but you yourself, you pray and you help that person. Yeah. And you ask the Holy Spirit to guide you in helping that person. It is not just isa ka lingkuran, pero daghan kay nga mga lingkuran and many nga mga times na maminaw ka sa iyaha and understand and hanton nga matabangan nimo siya kauban sa tabang sa Ginoo sa Holy Spirit to go back and mais ang iyahang feeling because mental health is really kanang mga mental health illness kay tinuod gyud siya. I've seen a lot of people nga naka-experience and it is not a joke. It is not easy to overcome that, but God can use us to help them overcome that struggle in life. Yes. Thank you so much for that, Ma'am Kay. No? And one last nga question, Ma'am Kay. How should we strengthen our prayer life in times that when we are feeling lost nga usahay di taganahan mo ampo unsaon kaha nato nga bitaw makibisog yun nga magampo sa Ginoo and for God to help us see His way and where He wants us where He leads us sa ato ang kinabuhi. This is just like a general advice, no? And as I've said, as cliche as it may sound, spend time with God. Give Him time. Ask Him to wake you up. Kung tanaw ni mo busy kay kang adlaw, nga Lord, ikaw na'y bahala sa ako, pukawa ko because I want to sit with you. I want to talk to you. Have that wilderness experience with Him. Read His Word. Contemplate on each verse nga imong mabasa one day at a time.
if you can do Bible journaling, that's wonderful. Nga masulat nimo ang imuhang mga thoughts about sa verses nga imong gibasa and converse with him. Dapat two-way communication. We read the Bible para mabalaan nato ang iyahang tubag sa atua, and we pray so that we can speak to him, and it will help us understand our relationship with God better. Because if we speak to him, kanang muhatag bitaw jud tag time sa iyaha, everything will be kanang si tawag na peaceful. Even there is chaos, there is peace in your mind, and prioritizing him is everything yun sa atong life, especially karon na mga panahon. Dili na siya jud basta-basta nga mag lang ta kanang ay kanang mo na isa mo ginatawag nga anemic devotional life. Dapat ang atong devotional life is todo-todo na gid siya, as in wearing the full armor of God, na asking his presence to be with us para dili bitaw ta maluyahan when it comes sa mga attack sa ato sa kaaway. And for he is the only one who will be able to help us to get through the tough times. So dapat prioritize jud nato ang Ginoo. Spend time, pray, ask him on how can I be a blessing to others. Dapat tan-awon nato siya first. Dapat dibasa ka ng kanta nga Turn Your Eyes Upon Jesus. Makita nato ang story diha nga if we keep our eyes on him, tanan na mga butang sa kalibutan mahimo siya dim. It will be darkness because there is only one light source, and that is Jesus Christ. And ay kabalo ko nga daghan kaayo sa ato mga mga young people is feeling hopeless right now kay tungod sa kanang daghan nagakahitabo sa kalibutan. But if we teach them how to prioritize Jesus Christ, daghan jud kaayog miracles nga mahitabo sila. Even God can defeat our mental health problems and our depressions. So we just have to spend a lot of time with him. That's why Paul says, pray without ceasing. Wow. That was so, no, thank you, Kaya. No? That was so solid and profound. No? And although we have very short time, murag sa pag-discuss mo na to, murag nag-open na ta og paingon og more discussions, ma'am. Thank you so much. But we have a very short time, but that was already very enlightening for us. And I hope that mga kapaglaom, let's take that to heart. No? Let's remember those. And simple kayo ang step. Although taas itong discussion, pero simple kayo ang step. Just come to Jesus. And Ate Kay, can you leave a prayer for our kapaglaoms who feel some maybe wants to help others who feel lost, but themselves they feel lost as well. And there are people maybe who are watching live who like kanang lost na gid kayo that they don't even know how to take the first step to come near to Jesus. And we are asking for you to pray for us and for those people who may be watching live who are experiencing this emotional and spiritual nga pagka lost and disconnected. Sure. So let's all bow our heads for a word of prayer. Let's pray. Dear Father, our God in heaven, you have given us so much things in this world. And sometimes we feel like we cannot comprehend your love for us because we know that we are people that only take things for granted, and we have for granted as well the cross and the life and death of Jesus Christ. Lord, I know that a lot of people right now are lost and they cannot find themselves. They may be a lost sheep, the lost son, or a lost coin along the way. But we know that you are there guiding us in every step of the way. I pray for young people who are suffering with being spiritually lost and mentally disabled by a lot of things in this world. But we know that if we keep our eyes upon Jesus, there will be a light that will shine for us, that will give us hope once again. Please bind the evil spirits that taking over the lives of our young people and the people who are watching and listening right now. Please give them hope and
or continue to knock in their hearts so they can find you and they can see that you are always there for them. Pasayloa kami sa among mga sala nga among nabuhat kay kabalo jud mi nga naa mi mga sayop. Enlighten us with our sins that we have not confessed so we can put that on the feet of Jesus Christ. Give us the strength and courage to move forward. Bisan kabalo mi nga usahay kami pod murag lost pod mi sa amo ang paglakaw sa imo ha. Help us to give time to you. Help us to draw our hearts and minds towards you. Give us faith and hope and love because we cannot give that for ourselves, but only through Jesus Christ who have died in behalf of our sins. Thank you so much, Father, for loving us and for hearing and answering our prayers. In Christ's name I pray. Amen. Amen. Thank you so much, Ma'am Kay. Thank you so much, Ate Kay, for that very inspiring and sana enlightening bitaw siya. No, usay dili man ginato ma-feel dito yung inspiration nga maana, pero we see a light that nga there's hope ba, glimpse of hope for all of us who feel lost. Thank you so much, Ma'am, and we hope to have you again sometime soon. No, we'll have this more discussions on this. No, diri gyud. Hopefully, diri gyud sa ato ang set diri sa Let's Pray Pilipinas. Okay. Hopefully. So Thank you sa kayo. Okay, thank you, Ate Kay. And right now, mga kapaglaom, to give us more inspiration pag yun mga kapaglaom, atong paminawan ng usa ka awit, kauban sa atong kapaglaom, si kapaglaom Johnny. Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of Kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw him run was when he ran to me. He took me in his arms, held my head to his chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in his voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God run. The day I left home, I knew I'd broken his heart.
Thank you so much for that very assuring song, Kapaglaom, Johnny Taglinaw, no? Mga saad sa Ginoo. This can be a compass, mga kapaglaom, whenever we feel lost, whenever we feel disconnected spiritually and emotionally. Balik tadi sa mga saad sa Ginoo. We will find a direction and compass. So thank you so much for that beautiful song, and daghan po kayong salamat for our viewers who are watching live through Facebook and through YouTube, and our sponsors and those who are praying for this program. Thank you so much for praying with us this 1 hour, discussing God's goodness as well, mga kapaglaom. Daghan salamat. Yes, and of course, we would like to thank Ate Kay Kolash for joining our live you, Ate episode. Kay. Our discussion, grabe ka nice ang atong discussion, mga kapaglaom. And of course, we would like to thank also our Hope Channel crew and of course, our SWPUC administrators. Daghang salamat. Yes, we would also like to thank tanan kaninyo mga kapaglaom who have sent your prayer requests and mga answered prayer. We invite you to send many of those unsa man galing ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo, makuhaan gyud nato nag-inspirasyon sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi sa hinabuhi nato matinud-anon sa paglakaw nato diha sa ato ang pagtuo. And of course, di nato kalimtan ng atong amahan nga to sa langit, our Almighty God nga kanunay whenever we are feeling lost or if we feel lost, He is the faithful shepherd nga kanunay gayon mangita og dili gayon relentlessly, dili gid mo undang sa pagpangita, pag-uban ka nato hantod makita nato ang direction nga gihatag niya sa atong kinabuhi. Yes, and I'm also advance greetings sa ko ang ating mag-birthday. Happy birthday! Bana, Ryan! Irene. Happy birthday! And of course, mga kapaglaom, if happy tayo na inyong birthday, pwede po ninyo na i-comment. Yes. Kaya na po, Yes. mag-greet po na mo during Ampuan po na to. Kantahan na ni Kuya ER. Ha? Kantahan. Yes! Oh! Ay, diba? Nag-yes naman ko. Yes, mga kapaglaon. Thank you so much. No? So, mga kapaglaon, ay, basin na yung mga nag-birthday diya. Ano nga, wala na to nag-greet. Happy birthday sa inyo. Happy tanan. birthday! Thank you so much, mga kapaglaong, for this 1 hour together. And mga kapaglaong, this, again, the program is Let's Pray Pilipinas. Dili ni siya, we will pray for you. Tungod kay, in this community, we want to develop praying for each other, mga kapaglaong, helping each other, getting near to God. So, padayon ta mga kapaglaom sa pag-ampo, sa pagtanaw, sa dayig sa kaayo sa Ginoo sa itong kinabuhi. Matag adlaw, magkita na punta sa Let's Pray ugma, og matag adlaw, og matag gabi, mga kapaglaom. And next week, magkita na punta sa Let's Pray Pilipinas Cagayan with your prayer partners only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.